mga babalang ibinibigay para iligtas ka. Ang problema, hindi mo malalaman kung sinong nagsasabi ng totoo hanggat hindi mo nilalabag ang mga ito. Hindi na umalis ng apartment si Anton buong maghapon. Nasa mesa lang ang lumang cellphone katabi ng puting papel na nakita niyang nakasingit sa ilalim ng pinto. Paulit-ulit niyang binasa ang iisang pangungusap na nakasulat doon. Mamaya, huwag kang titingin sa peephole. Hindi niya alam kung sinong nag-iwan ng babala. Mas lalong hindi niya alam kung bakit ito salungat sa lahat ng nangyayari sa nakalipas na mga gabi. Kung may gustong pigilan siyang sumilip, ano ang ayaw nitong makita niya? Habang papalapit ang gabi ay lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Wala siyang ganang kumain, kahit ang tunog ng electric fan ay tila mas malakas kesa sa dati. Paminsan-minsan na ipapatingin siya sa orasan. Hinihintay ang oras na ilang araw na niyang kinatatakutan. Bandang 11:30 ay muli niyang sinuri ang kandado ng pinto. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Pagkatapos ay inilipat niya ang mesa sa harap ng pinto. Kahit alam niyang wala naman itong magiging silbi kung sakaling may gustong pumasok. Alam niyang hindi yun para hadlangan ng nasa labas. Ginagawa lang niya yun para kumalma ang sarili. Lumipas ang ilang minuto. Sumapit ang 12:00. Kasabay ng pagpalit ng oras ay dumating ang unang katok. Hindi ito malakas, pero sapat para marinig sa buong apartment. Ilang segundo ang lumipas ay muling bumalik ang katahimikan. Kasunod noon ay ang pangalawang katok. Napapikit si Anton. Mahigpit niyang hinawakan ng papel na kanina pa niya hawak. Maya-maya pa ay dumating ang pangatlo. Eksaktong 3 katok. Katulad ng narinig niya sa unang gabi. Katulad ng mga recordings. Tahimik niyang ipinikit ang mga mata. Hindi siya gagalaw. Hindi siya lalapit sa pinto. Hindi siya titingin. Paulit-ulit niyang inuusal yun sa isipan. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo ay mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng katahimikan sa kabilang panig. Walang kasunod na boses, walang kalabog, walang yabag. Parang may naghihintay lang. Dahan-dahang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi na siya mapalagay. Sa loob ng ilang araw ay iisang tanong lang ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Sino ba talaga ang nasa labas? Unti-unti siyang tumayo. Napatitig siya sa puting papel na nasa kamay niya. Kung hindi siya dapat sumilip, ay baka yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang malaman ang totoo. Lumapit siya sa pinto. Huminto at huminga ng malalim, pagkatapos ay marahan niyang inilapit ang mata sa peephole. May tao. Isang payat na lalaki. Maputla ang muka. Gusot ang damit at parang ilang araw nang walang tulog. Hindi ito kumakatok at hindi rin gumagalaw. Nakatayo lang sa tapat ng pinto. Nang akala ni Anton ay wala nang mas ikagugulat pa, ay unti-unting umangat ang tingin ng lalaki. Diretso sa kanya, na para bang nakikita rin siya nito. Nanginginig ang labi ng lalaki at halos hindi na marinig ang boses nito. Tulungan mo kami. Nanigas si Anton dahil sa unang pagkakataon, may tumingin pabalik mula sa kabilang panig ng peephole. Hindi lahat ng nagsasabi ng totoo ay mabuti at hindi rin lahat ng humihingi ng tulong ay nagsisinungaling. Ang problema, wala kang paraan para malaman kung sino ang dapat paniwalaan. Matagal na nakatayo si Anton sa harap ng pinto matapos mawala ang lalaking nakita niya sa peephole. Hindi ito umalis, hindi rin ito naglakad palayo. Isa na lang itong iglap at nawala na. Kasabay ng pagkawala nito ay tumigil din ang katok. Hindi na muling narinig ang boses ng humihingi ng tulong. Halos magdamag siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang payat na lalaking nakatingin mula sa kabilang panig ng pinto.
Hindi yun ang itsurang inaasahan niyang makita. Kung halimaw ang nasa labas, bakit tila isang taong takot na takot ang nakatitig sa kanya? Pagsikat ng araw ay hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dumiretso siya sa bahay ng landlady. Pagbukas pa lang ng pinto ay tila alam na agad ng matanda kung bakit siya naroon. Hindi mo napigilang sumilip. Hindi yun tanong. Parang matagal na itong inaasahan ang mangyayari. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Anton. Gusto ko lang malaman ng totoo. Matagal siyang pinagmasdan ng matanda bago ito tumabi sa pintuan at pinapasok siya sa loob. Sa unang pagkakataon, nakapasok si Anton sa bahay nito. Simple lang ang kabuuan ng bahay. Halos walang gamit maliban sa ilang lumang larawan. Isang altar sa sulok ng sala at mga estanteng puno ng makakapal na aklat na halatang ilang dekada nang hindi nagagalaw. Habang pinagmamasdan niyang paligid ay nagsimula ng magsalita ang landlady. Hindi haunted ang apartment. Napatingin si Anton. Ang apartment number 7 ay hindi isinumpa. Huminto sandali ang matanda bago ipinagpatuloy ang kwento. Isa itong harang. Hindi agad naunawaan ni Anton ang ibig nitong sabihin. Ayon sa landlady, maraming taon na ang nakalipas nang may nilalang na sinubukang pumasok sa Barangay 13. Walang nakakaalam kung saan ito nanggaling o kung ano talagang anyo nito. Ang alam lang ng mga naunang residente ay hindi ito pwedeng hayaang makapasok, kaya itinayo ang apartment, hindi bilang tirahan, kundi bilang selyo. Tuwing sasapit ang alas 12, sinusubukan umano ng nilalang na linlangin ng taong nasa loob upang buksan ang pinto. Kapag may nagbukas, ay may isang tao ang nawawala at nananatiling ligtas ang buong barangay. Hindi agad nakapagsalita si Anton. Marami sa mga narinig niya ang biglang nagkaroon ng paliwanag. Ang mga taong umiiwas sa apartment, ang mga residenteng ayaw magsalita, pati ang mga nawawalang tenant. Hindi sila basta nawawala. Dagdag ng landlady. Kinukuha sila. Napalunok si Anton. Kung totoo ang lahat ng iyon ay muntik na pala siyang maging susunod. Hindi na siya nagdalawang isip. Paglabas niya sa bahay ng landlady ay agad siyang bumalik sa apartment upang mag-impake. Ayaw na niyang manatili paroon kahit isang minuto. Habang inilalagay niya ang mga damit sa maleta ay napansin niyang dumilim ang kalangitan. Maya-maya lang ay bumuhos ng malakas na ulan. Kasunod noon ang malalakas na hangin na nagpayanig sa mga bintana ng apartment. Ilang sandali pa ay nawala ng kuryente ang buong barangay. Tinawagan niyang tricycle driver na naghatid sa kanya noong unang araw. Ngunit walang signal. Sinubukan niyang lumabas, ngunit hanggang tuhod na ang baha sa kalsada. Wala ring dumaraang sasakyan, kaya naman napilitan siyang bumalik sa loob. Mukhang hindi siya makakaalis ng gabing yon. Habang iniligpit niyang huling gamit sa maleta, ay may narinig siyang tatlong mababagal na katok. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya lumapit sa pinto. Mahigpit lang niyang hinawakan ang sulat na nagsabing huwag tumingin sa peephole. Lumipas ang ilang segundo. Sa pagkakataong yun ay walang kumatok. Sa halip ay may isang pamilyar na boses ang marahang nagsalita mula sa kabilang panig. Hindi na ito ang malalim na tinig na naririnig niya noon. Boses yon ng lalaking nakita niya sa peephole. Mahina, pagod at tila nagmamakaawa. Anton. Sandaling tumigil ang boses. Pagkatapos ay marahan itong sinabi ang mga salitang tuluyang gumulo sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Nagsisinungaling siya. May mga kwentong isang panig lang ang naririnig natin hanggang sa dumating ang araw na marinig mo rin ang kwento ng kabilang kampo. Hindi na nawala sa isipan ni Anton ang mga huling salitang narinig niya mula sa kabilang panig ng pinto. Nagsisinungaling siya. Buong gabi niya yung pinag-isipan. Kung tama ang landlady ay wala siyang dahilan para makinig sa kung sino mang kumakatok sa apartment.
Pero kung nagsasabi naman ng totoo ang lalaking nasa peephole, ibig sabihin ay may matagal nang itinatago ang buong Barangay 13. Kinabukasan, bumuhos pa rin ang ulan. Wala pa rin kuryente sa ilang bahagi ng barangay at halos walang lumalabas ng bahay. Habang pinagmamasdan niya ang madilim na kalangitan mula sa bintana, ay paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ng lalaking nakita niya kagabi. Hindi yun mukha ng isang halimaw. Mukha iyon ng taong desperadong makalabas. Pagsapit ng alas 12 kinagabihan, bumalik na naman ang 3 pamilyar na katok. Hindi na siya nagulat. Parang hinihintay na lang niya itong mangyari. Nasa bulsa pa rin niya ang sulat na nagsasabing huwag tumingin sa peephole. Ilang beses niya itong hinawakan, pero sa pagkakataong yun ay wala na siyang balak sundin ang nakasulat. Kung gusto niyang matapos ang bangungot na yun, ay kailangan na niyang malaman ang buong katotohanan. Lumapit siya sa pinto at sumilip. Naroon pa rin ang lalaking nakita niya noong nakaraang gabi. Mas malinaw na ngayon ang itsura nito. Payat, maputla, may mga pasa sa mukha at sugat sa magkabilang braso na parang matagal nang hindi naghihilom. Hindi ito kumakatok. Tahimik lang itong nakatingin kay Anton. Pagkaraan ng ilang sandali ay bahagya itong umurong at itinuro ang likuran nito. May isang babae ang dahan-dahang lumapit. Kasunod ang isang matandang lalaki. Pagkatapos ay isang bata. Hanggang sa dumami ng dumami ang mga taong nakatayo sa dilim. May ilan pang kasing edad ni Anton. May matanda, babae, lalaki. Lahat sila'y magkakaibang mukha, pero iisa ang makikita sa mga mata nila. Pagod, takot, walang nagsasalita. Tahimik lang silang nakatingin sa kanya na para bang matagal na nila siyang hinihintay. Ang unang bumasag sa katahimikan ay ang lalaking nasa unahan. Hindi kami patay. Mabagal ang pagsasalita nito. Tila bawat salita ay kailangan pa nitong ipunin. Kami, ang mga nawala. Hindi na kailangan magpakilala. Alam na agad ni Anton kung sino sila. Naalala niyang batang nakausap niya ilang araw nang nakalipas. Ang tenant na biglang nawawala. Ang tsinelas na naiwan sa harap ng apartment at ang lumang cellphone na hanggang ngayon ay nasa mesa pa rin ng kwarto. Lumipat din kami dito, katulad mo. Hindi na malaya ni Anton na napahawak na pala siya sa doorknob. Nasaan kayo? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay tumingin muna ito sa paligid sa kamuling bumaling kay Anton. Hindi namin alam kung paano ipapaliwanag. Huminga ito ng malalim. Para kaming nasa ibang bahagi ng barangay. Napakunot noo si Anton. Pareho mga bagay. Pareho ang mga bahay. Ang kalsada. Pero walang tao. Walang araw. At walang paraan para makabalik. Isa-isang tumango ang mga nasa likuran nito. Parang iisang naging kapalaran nilang lahat. Muling nagsalitang lalaki. Akala rin namin nung una, halimaw ang nasa labas. Pero nang mabuksan ang pinto, Hindi nito tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan dahil nauunawaan na yun ni Anton. ang landlady, siya ang nagpadala sa amin dito. Napayuko ang isang babaeng nasa likuran. May isang matanda namang mariing umiling. Parang hanggang ngayon ay hirap pa rin silang tanggapin ang nangyari. Sinabi niyang kailangan kaming ialay. Kapag may kapalit, mananatiling sarado ang lagusan. Hindi kami pinatay, pero kinulong kami. Naramdaman ni Anton na unti-unting gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan niya simula nang lumipat siya sa apartment number 7. Kung totoong sinasabi ng mga taong nasa harap niya ay hindi tagapagligtas ang landlady. Siya mismo ang dahilan kung bakit patuloy silang nakukulong. Gusto pa sana niyang magtanong pero bago pa siya makapagsalita ay napansin niyang nag-ibang ekspresyon ng mga nasa kabilang panig. Sabay-sabay silang napatingin sa likuran niya.
na walang pag-asang kanina lang ay makikita sa kanilang mga muka. Napalitan niyo ng takot. Mailan pang umatras na tila may paparating. Napalingon si Anton. Hindi niya narinig na bumukas ang pinto. Hindi niya rin naramdamang may pumasok. Pero naroon na ang landlady. Nakatayo lang ito at ilang hakbangang layo sa kanya. Tahimik, kalmado at tila matagal na siyang pinagmamasdan. Pagkatapos ay ngumiti ito. May mga kasalanang hindi ikaw ang nagsimula, pero kapag ikaw ang nagpatuloy, ay darating ang araw na kailangan mo ring managot. Hindi na nagulat si Anton nang makita ang landlady sa loob ng apartment. Mas marami na siyang tanong kaysa sa takot sa pagkakataong yun. Kung ilang araw na siyang nililinlang ng matanda, ay gusto niya nang marinig mismo ang buong katotohanan. Hindi na rin ito umiwas, hindi na nagkunwaring walang alam. Sa halip ay tahimik itong lumapit sa lumang mesa sa sala at naupo. Ilang sandali muna nitong pinagmasdan ang bawat sulok ng apartment na para bang may mga alaala siyang siya lang ang nakakaalam. Matagal bago ito nagsalita. Hindi ako nagsimula ng lahat ng ito. Napatingin si Anton. Marahan itong hinaplos ang lumang susi na nakapatong sa mesa bago ipinagpatuloy ang kwento. Maraming taon nang nakalipas. Iba pa ang namumuno sa Barangay 13. Ang ama raw ng matanda ang dating kapitan ng barangay. Noong panahong yun ay sunod-sunod ang pagkawala ng mga residente. May mga batang hindi na nakakauwi. May mga magsasakang basta nalang naglalaho sa bukid. Tuwing sasapit ang hating gabi ay may kumakatok sa iba't ibang bahay. At kapag may nagbukas ng pinto, ay may isa na namang nawawala kinabukasan. Unti-unting nauubos sa mga tao sa barangay. Hanggang sa dumating ang gabing napilitan ng dating kapitan na gumawa ng desisyong hindi niya kailanman na ibalik. Nilabanan nila ang nilalang na nagiging dahilan ng pagkawala ng mga tao. Ngunit hindi raw nila ito natalo at hindi nila ito napatay. Sa halip ay nakipagkasundo sila rito. Isang apartment ang itinayo sa mismong lugar kung saan unang lumitaw ang lagusan. Ginawa itong selyo upang hindi makapasok ang nilalang sa buong barangay. Ngunit may kapalit ang kasunduang yun. Tuwing may taong magbubukas ng pinto, ay kailangan may manatili sa kabilang panig. Tahimik lang na nakinig sa Anton. Unti-unti niyang naunawaan kung bakit walang gustong pag-usapan ang apartment number 7. Hindi ito basta lumang paupahan. Isa itong kulungan at may taong kailangang magbantay rito. Naman ako ang responsibilidad na ito. Mahinang sabi ng landlady. Namatay ang ama ko nang hindi natatapos ang kasunduan. At kung iiwan ko ang apartment, buong barangay ang kapalit. Hindi alam ni Anton kung anong mararamdaman. Galit, awa, o awa sa mga taong ginawang kapalit para makaligtas sa iba. Parang walang tamang sagot. May isa pa palang hindi sinasabi ang matanda. Hindi ko sila pinipili. Ang pinto ang pumipili. Hindi agad niya naintindihan ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag ng landlady na walang nakakaalam kung sino ang susunod na mabibiktima. Kapag may bagong umuupa at nagpasyang buksan ng pinto, ay kusang nabubuo ang panibagong selyo. Hindi na sila makakabalik, ngunit mananatiling sarado ang lagusan. Tahimik ang buong apartment, tanging ang malakas na ulan sa labas ang maririnig. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ang landlady at inilabas mula sa bulsa ng suot nitong bestida ang isang lumang susi. Kupas na ang bakal at halatang ilang dekada na itong ginagamit. Iniabot niya yun kay Anton. Hindi ko na kayang dalhin ang kasunduang ito. Sandaling tumingin ang matanda sa pintuan ng apartment bago muling nagsalita. Ikaw na ang bahala kung sinong ililigtas mo. Pagkatapos sabihin niya na tahimik itong umalis ng apartment. Hindi siya pinigilan ni Anton. Nantili lang siyang nakatingin sa lumang susi na ngayon ay nasa palad na niya. Habang iniikot niya ito sa kanyang kamay,
May napansin siyang kakaibang simbolo na nakaukit sa hawakan. Hindi pa niya yun nakikita noon. Sinundan niya ang mga ukit hanggang sa huminto ang tingin niya sa gitna ng sala. May isang tabla sa sahig na bahagyang nakaangat, parang matagal nang hindi nagagalaw. Tinanggal niya yun. Sa ilalim nito ay may nakatagong maliit na kahon na binalot ng lumang tela. Sa loob ay may isang lumang aklat. Puro sulat kamay ang laman, kasama ang mga ritual at ang kasunduang ginawa ng dating kapitan. Habang binabasa niyang unang pahina ay doon na tuluyang naunawaan ang dahilan kung bakit walang simpleng solusyon sa lahat ng nangyari. Parehong nagsasabi ng totoo ang landlady at ang mga taong nakakulong sa kabilang banda. May mga desisyong walang tamang sagot. Minsan ang pipiliin mo lang ay kung sino ang handa mong isakripisyo. Magdamag na hindi umalis si Anton sa loob ng apartment number 7. Nakalatag sa mesa ang lumang aklat na nakita niya sa ilalim ng sahig. Halos magdamag din niyang binasang bawat pahina nito. Hindi yun kwento. Isa yung tala ng mga pangyayaring paulit-ulit nang nangyayari sa Barangay 13 sa loob ng napakahabang panahon. Doon niya tuluyang naunawaan ng lahat. Totoong sinabi ng landlady at totoo rin ang sinabi ng mga tao na nasa kabilang banda. Ang apartment ay hindi simpleng paupahan. Isa itong selyo. Kapag sinira ang ritual na nakatago rito ay mawawala ang harang sa pagitan ng dalawang mundo. Makakalayang lahat ng tenant na matagal nang nakakulong, pero kasabay nilang makakawala ang nilalang na ilang dekada ng pilit na pinipigilang makapasok sa Barangay 13. Kung pananatilihin naman ang selyo, ay mananatiling ligtas ang buong barangay. Ngunit habang buhay nang hindi makakabalik ang mga taong naiwan sa kabilang panig, walang pagpipiliang walang masasaktan. Napaupo si Anton. Sa unang pagkakataon mula nang lumipat siya rito, gusto na lang niyang umalis at iwan ang lahat. Hindi niya naman kasalanan ng kasunduang ginawa ng dating kapitan. Hindi niya rin responsibilidad ang buong barangay. Pero habang iniisip niya ang mga tenant na nakita niya sa peephole, ay bumabalik din sa isip niya ang batang nagsabing bigla na lang na walang kaibigan nitong tenant. Naalala din niya ang lumang cellphone sa ilalim ng kama at ang mga voice recordings na paulit-ulit na nagbababala sa kanya. Hindi sila halimaw, mga taong naiwan lang sila sa maling lugar. Bumalik ang landlady bago mag-umaga. Hindi na ito nagsalita at hindi na rin ito sinubukang pigilan si Anton. Parang alam na nitong nakapagdesisyon na ang binata. Tahimik na inilapag ni Anton ang lumang susi sa ibabaw ng aklat. Pasensya na. Yun lang sinabi niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang sirain ang ritual na nakaukit sa ilalim ng sahig. Sa unay walang nangyari. Makalipas ang ilang segundo ay nagsimulang manginig ang buong apartment. Isa-isang nabasag ang mga bintana. Nabitak ang mga dingding at may malalim na ugong na umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa na para bang matagal nang natutulog na unti-unting nagigising. Sa gitna ng pagyanig, muli niyang narinig ang mga boses ng mga tenant. Sa pagkakataong ito ay wala ng pagsusumamo. Naroon ang saya. Isa-isa silang naglaho mula sa kabilang side. Kasabay nun ay napansin niyang unti-unti ring nawawala ang landlady. Hindi ito sumisigaw o tumatakbo. Nakatingin lang ito kay Anton. At sa unang pagkakataon ay ngumiti ito ng walang bahid ng lungkot. Parang alam nitong yun ang katapusan ng tungkuling ilang taon itong pinasan. Ilang saglit pa ay nawala na rin siya. Patuloy na yumanig ang buong gusali. Hindi na lumingon si Anton at tumakbo siya palabas habang tuluyang gumuho ang apartment number 7 sa likuran niya. Hindi niya nakita kung ano nangyari sa nilalang. Wala rin siyang narinig na sigaw. Tanging ang malakas na ugong sa ilalim ng lupa ang huling naiwan sa gabing yun. Lumipas ang ilang araw. Humupa ang bagyo at unti-unti ring bumalik sa normal ang Barangay 13. Binalikan ni Anton ang dating kinaroroonan ng apartment. Wala na itong bakas, wala ng pundasyon at wala na mga dingding. Parang walang itinayong gusali roon. Napangiti siya ng bahagya. Inaakala niyang tuluyan na ring natapos ang bangungot.
Tinalikuran niyang bakanteng lote at nagsimulang maglakad palabas ng barangay. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya, ngunit may narinig na siyang pamilyar na tunog. Sandaling tumigil siya. Mabagal, magkakapareho ang pagitan. Napalingon siya at wala na ang apartment number 7. Ngunit sa kabilang kalsada ay may isang lumang bahay na hindi niya matanda ang naroon noon. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Hindi ipinakita kung sinong nasa loob at hindi rin ipinakita kung sino ang kumakatok. At dito na po nagtatapos ang Barangay 13 Season 1, ang apartment number 7. Muli ako po si Miss Demi. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa Grimora Tales, Tagalog Horror Stories. Hanggang sa muli, paalam!